Papalo sa 78 billion pesos na halaga ng mga flood control project ang nakuha ng mga kumpanya ni Sara at Curly Discaya sa gobyerno simula 2016 hanggang 2025. Ito ang ibinunyag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos isang guni ng DPWH sa Philippine Competition Commission ang dalawang kaso ng umano'y bid manipulation at bid rigging sa flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. In the case of the Discayas, sila na mismo umamin na kasama sila sa bid rigging kasi under oath nila sinabi ito sa Blue Ribbon. So I would think those are circumstances that will help PCC speed up the process. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. Nakuha rin ng DPWH mula sa Land Registration Authority o LRA ang listahan ng mga bahay at lupa ng pamilyang Discaya. Sa pagsusuri, aabot umano sa 18 na mga ari-arian na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso ang natukoy. Kasalukuyang naka-freeze na ang mga asset ng pamilya. Ibig sabihin, ipinagbabawal itong ipagbili, ilipat o pakialaman bilang bahagi ng investigasyon. Pero, posible nga bang kumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian ng kontrobersyal na kontratista? If found liable, they can go and initiate forfeiture proceedings against this property. They can now file civil forfeiture proceedings. If found that the proceeds used to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities. Bukod dito, ipinawalang bisa at pinababawi rin ng kalihim ang mga surety bond ng mag-asawa mula sa lahat ng kanilang proyekto na nakapasa sa mga insurance company. Samantala, hindi lang mga kumpanya ni Sara at Curly Discaya ang hahabulin at pagmumultahin. Dawit din dito ang Sunwest Incorporated na iniuugnay kay dating Ako Bicol Representative Zaldico, Wawaw Builders, na pagmamay-ari ni Mark Arevalo, gayon din ng Sims Construction Trading na ang may-ari ay si Sally Santos, IM Construction at ilang opisyal mula sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at Regional Office 4B. Sakaling mapatunayang guilty, maaari silang pagmultahin mula 110 million pesos hanggang 250 million pesos depende sa proyekto. Itong mga kasong, iba't ibang kasong fina-file natin, may kanya-kanyang purpose yan. No? And yung PCC filing, ang main purpose niyan is mapinalize yung mga contractor para mabawi natin ulit yung pondo ng naninakaw nila.